Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong pasisimulan ang ating pong pagpupulong sa oras na ito. Sa pag-awit po natin ng Pambansang Pilipinas, Lupang Hinirang Pambansang Awit ng Pilipinas. Ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Okay po, atin pong ilagay ang ating presensya sa Panginoon Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at papagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng sangguniang bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay. I am a Filipino by law. That recount the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and unstripped of my pathways of local legislation. May the Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Muli po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan. Ang pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maganda umaga po sa ating lahat. Ipinababatid po na ang minutes po, ang journal po ng katitikan noong December 9 po ay naipadala na sa kanya-kanyang email ads at handa na po itong pagtibayin sa pamagitan po ni Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po. Kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong acting secretary kay Tita Rodalyn Rojo. At Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw noong nakaraang pagpupulong natin sa ating katitikan, ay minumungkahi ko po na atin na itong mapagtibay. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutur? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay.
Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ating pong calendar of business ay mga sumusunod. An ordinance ratifying the loan agreement, assignment, and other supporting documents pertaining to the loan/credit facility entered into by and between the municipal government of Tagkawayan, Quezon, represented herein by its municipal mayor, Honorable Luis Oscar T. Eliazar, and the Land Bank of the Philippines, represented herein by its President and Chief Executive Officer Maria Lynette V. Ortiz through its Quezon Lending Center Head Ralph A. Catayong in the amount of 28,270,000 pesos for the purpose of financing the procurement of 4 units of Giga dump trucks and 1 unit of garbage compactor, which are all brand new, to secure the same with Land Bank of the Philippines, subject to all laws, rules, and regulations. Number 2, a resolution earnestly requesting the Honorable Juan Edgardo Sani Angara, Secretary of Department of Education, for the construction of 2-story 18 classroom school building for Tagkawayan Central Elementary School, Municipality of Tagkawayan, Quezon. And number 3, CSO accreditation for the following: Samahan ng mga magsasaka ng palay sa Landing and Samahan ng mga mangingisda sa Manato Station. Number 4, kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan Kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at sa Alpelor Senior Memorial College Incorporated, kaugnay ng pagpapatupad ng on-the-job training ng kagawaran ng edukasyon at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusang termino ng punong bayan sa Hunyo 30, 2028. And number 5, kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan Kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at sa Tagkawayan National High School, kaugnay ng pagpapatupad ng Work Immersion Partnership ng kagawaran ng edukasyon at maging epektibo sa nasabi rin pong petsa na kasalukuyang termino ng ating Municipal Mayor Carlo Eliazar hanggang sa Hunyo 30, 2028. At ganun din po, para po paikliin, ganun din po yung mga sumusunod na Memorandum of Agreement sa pagitan naman po ng ayan po, parehas din pala po, Kinatakutan at ano po ito? Katimo. Ganon din po yung resolution for Kinatakutan and Katimo. And for the third and final reading, ang mga kasalukuyan pong ordinansa ay akin naman pong babanggitin mamaya. At babanggitin po ng ibang author. So yun lamang po, Mr. Chair. And yung budget po natin na Barangay Laurel at Barangay Kasispalan na nagkakahalaga po yung sa Barangay Laurel supplemental ng SK ay 80,000 pesos at yung sa Kasispalan po na annual budget ay 3,798,500 pesos and 44 centavos. Yung ordinansa. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Galang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Good morning po sa ating lahat. CSO accreditation po, renewal po ng Samahan ng Magsasaka ng Palay sa Landing. At Renewal ng Samahan ng mga Magsasaka ng Palay sa Landing, pinangaluhan ng Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. isa pa po, Samahan ng Mangingisda ng Manato Station.
Samahan ng mga ingisda sa Manato Station, pinangaluhan ng kagalang-galang Consel Port sa Lumbides. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsihala Rachel Eliazar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa ating mga kasamahang Sangguniang Bayan members. Good morning po. Dahil po sa tumataas na bilang ng estudyante na nag-aaral sa Tagkawen Central Elementary School at sa kadahilanan po na luma na rin po ang mga classrooms na pinapasukan nila, yung iba pong mga silid-aralan, tayo po ay nag-akda ng isang kahilingang resolusyon sa ating minamahal na DepEd Secretary, Senator Sani Angara. Ito po ang titulo. A resolution earnestly requesting the Honorable Juan Edgardo Sani Angara, Secretary of the Department of Education, for the construction of a 2-story, 18-classroom school building for Tagkawen Central Elementary School, Municipality of Cagayan, Province of Quezon. Resolution po para sa DepEd Secretary para po sa Tagkawen Central Elementary School ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsihala Riby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, kay Vice at sa ating pampansamantalang kalihim. Kahilingan po ng 2 barangay para po sa kanilang supplemental budget number 2 para sa taong kasalukuyan ng Sangguniang Barangay ng Barangay Laurel na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Barangay Laurel, Sangguniang Kabataan Supplemental Budget number 2, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget para sa taong susunod, 2026, ng Barangay Kasispalan na nagkakahalaga ng 3,798,580 pesos .44 centavos. Barangay Kasispalan Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Basta isa pa po. Kahilingan po ng ating minamahal na punong bayan at an ordinance ratifying the loan agreement, assignment, and other supporting documents pertaining to the loan credit facility entered into by and between the municipal government of Cagayan, Quezon, represented by its municipal mayor, Honorable Luis Oscar T. Eliazar, and Land Bank of the Philippines, represented by its president and Chief Executive Officer, Maria Lynette V. Ortiz, through its Quezon Lending Center head, Ralph A. Catayong, in the amount of 20,270,000 pesos for the purpose of financing the procurement of 4 units of Giga dump trucks and 1 unit of garbage compactor, all brand new. Secure the same with Land Bank of the Philippines, subject to all laws, rules, and regulations. Kahilingan Motion po para sa pag-ratify ng loan agreement na ating pong inaprubahan ng nakaraang sesyon ay pinangaluhan ng paglilinaw. Linaw lang po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Paglilinaw lang po, 20 million po ba yun? 28 million. 28. 270. 1,000 pesos. Meron pa pong ibang paglilinaw bukod sa amount. Kung wala na po, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. At dahil po walang pagtutol, ito po ay atin ang pinagtitibay.
Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Sa atin pong lahat ng naandito, sa ating pong sekretary, kapasyahang pagbibigay ng kapangyarihan sa ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Ilazar, na lumagda sa isang Memorandum of Agreement or MOA sa pamamagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at Alpilor Senior Memorial College Incorporated, kaugnayan sa pagpapatupad ng on-the-job training sa kagawaran ng edukasyon at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo 30, 2028. LGU Memorandum of Agreement between the Alpelor Senior Memorial College ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang paglilinaw o pagtutol? Kung wala po, atin ang pinagtitibay. Mr. Chair, isa pa po. Kapasyahang pagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Ilazar, na lumagda sa isang Memorandum of Agreement or MOA sa pamamagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at sa Tagkawayan National High School, Kinatakutan National High School, Katimu National High School, kaugnay sa pagpapatupad ng work immersion and partnership sa kagawaran ng edukasyon at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo 30, 2028. Memorandum of Agreement for Work Immersion Partnership ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, atin na pong pinagtitibay. Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag, at magandang umaga po sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay nag-aakda ng isang ordinansa na may titulo, An Ordinance Supporting the Film Industry and Creative Sector in the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. This code shall be known as the Municipality of Tagkawayan Creative Industry Development Ordinance para po sa unang pagbasa. Maraming po salamat, Ginoong Be it Tagapangulo. noted na ating palihim para sa unang pagbasa ng nasabing proposed ordinance. Kagalang-galang Konsehal Porridge Salombides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, malugod ko pong minumungkahi at binabasa para sa tatlo at huling pagbasa ang akin pong inakda na ordinansa. Katulong po ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Nagdaan na po ito sa committee hearing at saka sa public hearing nung nakaraan pong pagpupulong ng mga kapitan, at kung meron pa man pong katanungan ay akin pong sasagutin. Pero kung wala na po ay malugod ko pong binabasa para sa huling pagbasa an ordinance declaring April 2 of every year as Autism Awareness Day in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing funds therefore. Mungkahi po na ipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang proposed ordinance declaring April 2 of every year as Autism Awareness Day. Ito po ay pinangaluhan ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kung kaya po sa ikatlo at pinal na pagbasa, ito po ay atin ang ipinapasa.
Maraming salamat Mr. Chair at maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa positibo pong pagsuporta sa ating ordinansa na makakatulong po sa mga kababayan nating may autism at masuportahan po sila at ang kanilang pamilya. Mr. Chair, may isa pa pong ordinansa na para din po sa huli at pinal na pagbasa. Ito po ay ang title, An Ordinance Establishing the Persons with Disability Affairs Office in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its functions, structure, and appropriations, and for other purposes. Mungkahi po para sa ikatlo at pinal na pagbasa na maipasa ang panukalang ordinansa na para sa Disability Affairs Office o PDAO. Ito po ay pinangaluhan ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Maraming salamat Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa po. Dumaan din po sa pagdinig sa nung nakaraan pong pagpupulong ng mga kapitan. An ordinance enacting the Indigenous Peoples Code of the Municipality of Tagkawayan. Mungkahi pong pagpapasa para sa ikatlo at pinal na pagbasa ang proposed ordinance enacting the Indigenous Peoples Code of the Municipality of Tagkawayan. Ito po muli ay pinangaluhan ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kung kaya naman po ito ay ating ipinapasa sa ikatlo at pinal na pagbasa. Congratulations po muli sa inyong lahat. Mr. Chair, maraming salamat po. Gusto ko lang pong lubusin ng pasasalamat sa ating po mga kasamahan na sumuporta po sa mga ordinansang ito na makakatulong po unang-una, nasabi ko na nga yung sa may mga autism. Pangalawa po, para mas mapagtibay ho natin yung ating suporta sa ating po mga persons with disability sa pagtatag naman ng kanilang opisina. At pangatlo po, dahil tayo po ay may populasyon ng mga katutubong Manide dito sa ating bayan ng Tagkawayan, ay yung Indigenous Peoples Code po na nakaayon din naman sa IPRA Law o yung Indigenous Peoples Rights Act ay makakatulong po sa ating mga kababayang katutubo. Kaya mula po sa akin, maraming salamat po sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Again, congratulations po sa Sangguniang Bayan sa matatagumpay na pagpapasa ng ating mga ipinanukalang ordinansa na ngayon po ay pinagtibay ng ating mga butihing Sangguniang Bayan. Congratulations po ulit sa inyong lahat. And Merry Christmas. Imamas ko po. Other matters? Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa lahat ng membro ng Sangguniang Bayan. Ako po yung mag-aakda ng isang resolution base po doon sa mga nangyaring aksidente dito po sa Quirino Highway. Ako po yung naniniwala na nasa panahon na ngayon ng pag-aaral, yung pagsasayos po ng Quirino Highway at siyempre sa suporta tulong ng ating kagalang-galang na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Kaya po ako ay nag-sponsor ng isang resolution na paghingi ng tulong sa ating kinatawan ng ika-4 na distrito, Congressman Attorney Mike Tan, na matulungan po tayo na baka pwedeng makasama sa pagsasaayos ng Quirino Highway na makasama po sa mapapag-aralan na makapaglagay ng isang malaking karatula o palaala doon po sa bandang itaas ng barangay San Vicente na nagpapaalala sa lahat ng mga motorista na kung maaari bago dumako ron sa napakahabang lusong ay mag-check na muna po ng mga brakes at tiyakin na naka-low gear po yung kanilang mga sasakyan, lalo tigit po yung mga truck. At resolution din, pangalawa po, na makasama rin sa pag-aaral na mapalagyan po ng mga solar lights katulad po nung nandito sa bayan, yung mga alanganing lugar katulad ng barangay San Vicente at saka po yung mahabang lusungin
sa Barangay San Francisco. Marami pong salamat. With due respect sa ating kagalang-galang na konsehal, baka naman marindi na sa atin ang DPWH kasi marami na tayong resolution na kamukha noon at ipinadala na natin. So maaari ba sa kagalang-galang na konsehal na ito ay follow up na laang? So, mungkahi po na para sa pagpa-follow up ng ating nasabing mga kahilingan sa ating kinatawan, ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Siguro po lahat na ng Sangguniang Bayan. Ayos. Kagalang-galang konsehal Reby Masangkay. Salamat po. Tsaka with due respect din po sa sponsor ng resolution, ito po ay napag-usapan na nung Friday sa palengke nung bumisita po sa atin si Congressman. Dangan nga lang po ang mga budget pagdating sa DP, sangayon po kay Kong, ay talagang limitado. Pero nabanggit na po ng ating punong bayan, yung pong kagaya ng nabanggit po ninyo na mapag-aralan ang Quirino Highway na nagkaroon pa nga ng talakayan kung alin ang Quirino Highway at Andaya Highway. Opa. Salamat po. Maidagdag ko na rin po sa mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. September 16 po ay personal na nagkameroon ng ano bang tawag doon? Committee hearing. Nagkameroon po ng pagkakataon na ito ay may paliwanag ng buo ng ating kinatawan sa kagalang-galang na Secretary Vince Dizon. At siya naman po ay nagsabi na may mga ano yun, yung mga pundo na hindi pa dalawang termino ang kanyang ginamit eh. At isasama daw di umano ngayon 2026. Hopefully magawa na ng paraan ang Maharlika at saka itong Quirino Highway. At alam daw naman niya ang ating pagdurusa. That was September 16. And then may mga pagkakataon pa po na nung tayo ay papag-follow upin ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo Eliazar, na dahil nga tayo po ay inuulanan ng mga kapunahan na hindi naman natin kaya, tayo po ay napagsabihan na nagpapasa ng responsibilidad, which is hindi naman ito passing of responsibility, kundi tayo po siguro nakakaunawaan na siyempre pag di kaya ng barangay, papasa yan sa Sangguniang Bayan, hindi si Sangguniang Bayan pasa sa punong bayan. Siyempre si punong bayan wala rin naman kakayahan na ma-release lahat ang itong kalalaking pundo, ay papasa niya sa kinatawan. So ako po ang kanya na utusan, personally yun lang ang lakad ko. Ayun nga po ang mga ipinakitang dokumento sa atin ng ating kinatawan kasama ang paghingi ng kaunti pang pangunawa. At siguro naman ngayon darating na 2026 ayon sa paliwanag ng departamento ng DPWH ay siguro naman pakinig na nila lahat ang panawagan pati ina ng ating mga karatig na lalawigan ng Camarines Norte at saka ng Camarines Sur. Talagang medyo kakaiyak na. So sa ating mga Sangguniang Bayan na medyo nagpatong-patong na lang po yung ating at ito nga po ay pinag-isa na ni Konsehal Port Salombides kasi may kakaibang sponsor pero halos iisa ang laman. So pinag-isa namin kay galang-galang Konsehal Jonas Frondoso. Other matters pa po tayo? Kagalang-galang Konsehal Bomel Debero. Thank you po, Mr. Chair. Akin lang pong lilinawin yung atin pong Tiangge ngayong darating na Christmas season. Na ito ba po ay na-approve na? Sa ating kalihim siguro wala pang tugon ang punong bayan, lalo-lalo na doon sa follow-up resolution ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso sa paglalagay doon sa lugar ng lugar noong sa dalawang lugar ang binanggit ng Konsehal Jojo. Yung paputok. Makikipollow up na lang sa ating sekretary kung ano ang tugon para makapaghanda rin naman ang kung saan nga ang lugar. Ang tanda ko ay
O, basta nakalagay naman yun doon. 2 lugar yung pinapanukala ng Opo. kagalang-galang Konsel Bumil, pinalo up ng kagalang-galang Konsel Jojo Frondoso. So kasi Mr. Chair, yun po ay sa panahon ngayon, parang 19 ang kanilang target. So kung 19 next week na po yun, ay hindi pa po natatakil dito sa Kapulungan yung kung ano talaga ho ang start nila at yung location nga po nung paputok. At kung tayo magkakasesyon pa ng isa sa 22 o 21, Late na. so late na po yun na Mr. Chair. Yun lang po. So, atin pong ipinakikisuyo sa ating sekretary na malaman natin ang kasagutan ng ating mga resolusyon patungkol doon sa parang okay na yung sa sa Manininda yata doon sa yung So- mga tiyanggi-tiyanggi. Ang hindi na lang yata natin na yung lugar noon sa Paputok kasi medyo ito ay masilan So- malaman natin para natin. Mr. Chair, pwede ba pong magmungkahin na kung sakaling maging approve naman po yung date ayon sa ating Secretary Bong, pwede po ba na thumbs up na lang tayo dun sa GC natin para sa approval na lang lahat po natin kasi hindi natin alam kung ano ang sitwasyon sa kasalukuyan. Pwede po ba, Mr. Chair? Ating hinihiling sa mga ating kagalang-galang na Sangguniang Bayan patungkol doon sa resolution na yun ay kung ay pwede daw po ba ang thumbs up doon. Dahil po may Mr. Chair. kasi late nga naman yung kagalang-galang Konsel Joel Enriquez. Follow up lang ho dun sa sinasabi ni Cons Bomel. Ang parang wala pa ho kasing nakalagay na schedule kung kailan sila maglalagay. Parang wala pa eh. May pizza yun? Okay po. Pag na-check na lang siguro. Okay po. Pero alam ko may pizza nga. Sige po. Thank you very much, Mr. Chair. Siguro kasi nga medyo crucial yung pizza. Mamaya ay maatasan na natin ang sino ba ang siguro kayong tatlo na lang. Konsehal Joel, Konsehal Jojo at Konsehal Siguro po ay, Mr. Chair, siguro po ay pwede na lang nating ipaabot ka sa ating bagong humahawak ng palengke, assistant yata ni Sekbong, na with due respect ay may approval na pwede na sila mag-start ng 19. Pwede po ba yun? Kay Mr. TJ Pia. ang ating kasing resolution address kay Mayor. And then kung ano ang kanyang ibaba doon, siya na ang mag-aana. Mahirap mamamali tayo ng proseso. Sige po, thank you po, Mr. Biski umuo sa atin yun, maya-maya inayawa ng punong bayan sa ating resolution, binibito pagka So, let it be the punong bayan. So, siguro mag-assign tayo with due respect ng ating mga konsehal ay di para malaman dahil nga crucial yung date ng ating pinag-uusapan. Siguro may nag-iintay kasi nagpapalo up yung dalawa nating sponsor na kagalang-galang ng mga konsehal. Mapuntahan na mamaya after session. Kumbaga maliit naman yung gap nating yun lang naman ang opisina ng ating punong bayan. Yan naman ay mabait at mapagbigay din. So baka kinakailangan lang ng lambing ng mga may sponsor ng mungkahi. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat, kagalang-galang ng taga-puno. For refresher information lang po, yan po ay inisponsoran ko na may petsa po ng December 18 to January 2. Ang kahilingan po natin sa ating kagalang-galang na punong bayan. So ngayon ay 15 po. Medyo talagang kailangan nga ng personal na pagpalo para naman makapag-anunsyo na rin sa paglalagay. Mr. Chair, paglilinaw po dun sa nag-sponsor, yun po yung Tiangge, pero wala pa po tayong designated area para po dun sa mga fireworks na sinasabi. So, dapat maisabay na po natin yan para sa pag-approve
Alam po natin yung designated area doon sa fireworks. Alam po natin doon sa Tiangge ng mga maninda, Mr. Chair and sponsor. Thank you po. So, malinaw na yung pitsa, December 18 to January 2. Din yun lang lugar ng mga, ano bang tawag sa ganun? Fireworks, display, pagtitinda. So, yan. So, sino ang ating official na itatalaga para doon sa usaping yan? Para hindi tayo nagtuturoan. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Para hindi na po magturoan. Bilang ako po nasa committee ng MDR tsaka Peace and Order, baka po hindi naman sa nagagaling-galingan, hilingin ko na po ako makipag-coordinate sa BFP tsaka sa PNP. So, atin pong itinatalaga, hindi na po resolusyon. Ang pagpapalo up po ng nasabing crucial date ng ating ay ang ating kagalang-galang na Konsehal Leo San Buenaventura. Baka gusto nyo pong sumama. Pwede yung sumama ang gustong sumama, Konsehal Sandro. Hopefully, may maganda kayong balita sa ating mga kababayan maninda. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ito po ang magandang balita. Yun. Bilang ang Tagkawayan Public Market ang kauna-unahang naglungsad ng Palengke Digitalization Program sa buong lalawigan ng Quezon na dinaluhan ni Kong Mike Tan. Ako po ay nag-akda ng isang resolusyong mabigyang pagkilala at papuri ang Tagkawayan Market Management Office sa pamumuno ni Sec. Bong Tadike sa kanilang mahalagang ambag sa modernisasyon ng Tagkawayan Public Market. Ito po ang title. Isang resolusyon na nagpapakilala at sa Tagkawayan Market Management Office sa matagumpay na pagpapatupad ng Palengke Digitalization Program sa Tagkawayan Public Market. Mungkahi po ng pagkilala at pagpupugay sa ating pong kalihim at sa kanyang team, market management team, ay pinangalawahan po ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Muli po, maraming salamat kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ang inyo pong lingkod ay nagpapasok ng isang resolution po sa ating punong bayan, kasama po ang ating PNP Tagkawayan. Ang mahigpit po na pagmomonitor sana sa ginagamit po ng mga kabataan ngayon na kung tawagin ay boga, kung saan ay nakakatanggap po ang inyong lingkod, hindi lang sa pamamagitan na delikado, ganoon din po sa ingay at idinudulot po nito sa ating kapaligiran. Kung kaya't sana po ay mabigyang pansin ang resolusyong ito. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Resolution po para sa ating PNP Tagkawayan para sa highly monitor ng paggamit ng mga kabataan sa sinasabi o may terminong boga ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang pong balikan yung sa resolution sa palengke, yung sa schedule. Kasi po, sa totoo lang, yung sa atin, resolution lang po yung ginamit ho natin. Ay, sa batas kasi ho, yung resolution, hindi po talaga required na pumirma ang punong bayan. Pwede hong hindi siya pumirma doon. Kaya hindi ho natin malalaman kagad kung sumang-ayon po ang ating kagalang-galang na punong bayan. Siguro po, minumungkahi ko na total, taon-taon din naman pong hinihiling yung sa atin sa pamahalang bayan ay baka maaaring gawa na rin ng ordinansa para may official ng petsa at official din pong lugar kung saan talaga po yung mga fireworks pepesto. Maraming salamat. So, address po natin ito sa ating Committee on Trade and Committee on Risk Reduction. Tama ako, dalawang committee atin pong inaatasan tungkol sa bagay na ito, mag-joint
draft ng ordinance, and then we have to review as soon as we back on 2026. Let it be noted, Konsehal Leo Sino Benaventura and Konsehal Sander Sandro. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, isa pong kapasyahan na magalang na humihiling sa DSWD Region 4A sa pangunguna po ni Director Barry Archua na ma-review at ma-reassess ho ang kalagayan o yung lista po ng ating mga senior citizen na nakakatanggap po ng pensyon dito sa ating bayan ng Tagkawayan. Alam ko po nung nakaraang taon ay naglabas ho ng memo na nire-review po nila at chine-check ho ulit yung mga senior citizens na nakakatanggap at mga hindi nakakatanggap. Pero sa kadahilanan pong marami ang humihiling na mga kababayan nating senior citizen sa loob ng 45 barangay ng ating bayan na baka naman daw po pwedeng magkaroon uli ng pag-review o pag-aaral para siguraduhin ho na yung mga nakakatanggap ng ating social pension ay yung mga talagang karapat-dapat pong makatanggap ng social pension. Resolution po para sa DSWD Regional Office, Kagalang-galang Barry Archua, para po sa mga mga listahan ng ating updated list ng ating senior citizen ay pinangaluhan po ng Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. At isa po sunod po nitong nabanggit ko pong resolution ay hinihiling ko na rin po sa susunod nating pagpupulong na maimbitahan po ang ating hepe ng MSWDO, Ms. Rhea Rodriguez, para po ibigay po sa atin ng status o yung anong bang tawag dito, yung master list po siguro ng mga yung datos ng mga nakakatanggap at hindi nakakatanggap na kababayan natin senior citizen ng social pension sa kada barangay. Mungkahi po para po doon sa listing naman ng sino ang beneficiary at non-beneficiary ng sa senior citizen pa po sa pag-iimbita sa ating MSWDO, Ma'am Rhea ay pinangaluhan ng Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, magalang ko pong tinatanong ang kapulungan kung mayroon pa po kayong mga mungkahi sa ating pong hapag. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Paalala lang po sa ating secretariat dahil ngayon po ay may nalalabi pa tayong isang session sa December 22. Kung kaya po maaring mapaalalahanan ang ating mga barangay captains na meron na lang po tayong nalalabing isang session para po sa kanilang mga baka po may mga ninanais pa silang pa-aproba na supplemental. FYI lang po. Maraming po salamat. For the information ng ating secretariat daw, mapaalalahanan ang ating mga kagalang-galang at mga butihing mga barangay captains para sa mga naitirapan nilang mga dapat sa SRI yan? Sa lahat-lahat ng mga papeles. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, salamat po. Meron pa pala po akong nakakaligdaan na mga ordinansang pambarangay na ito naman po ay naipadala ang mga kopya sa ating pong opisina ng ating pong kalihim at naipadala po sa ating mga konsehal. Ito po ay mga kasalukuyan pong ordinansa na usually naman po ay pinapatupad din po sa ibang barangay. Kung kaya po inihiling ko po na mapagtibay ang mga sumusunod Barangay Manato Station Kautusan bilang 1-2025 o ang kautusang pambarangay na nagbabawal sa mabilis na
papatakbo ng motorsiklo at pansamantalang hindi paggamit ng helmet at face mask sa loob ng sentro ng barangay ng Manato Station para sa kapakanan, kaligtasan at seguridad ng publiko. At number 2, isa-isahin ko na po Mr. Chair, Barangay Manato Station, kautusan bilang 2-2025, kautosang pambarangay na nagbabawal sa lantad na magtaklis o pagdadala ng itak at iba pang matutulis na bagay sa loob ng sentro ng barangay ng Manato Station at pagpapataw ng karampatang parusa sa mga lalabag dito. Number 3, Barangay Manato Station, kautusan bilang 3-2025, kautosang pambarangay ng paggamit at pagpapaarkila ng kayak at paddleboard na ipinagkaloob ng pamahalang bayan ng Tagkawa sa barangay po ng Manato Station. Mungkahi po ng pagtitibay sa mga nasabing barangay ordinance ng Barangay Manato Station, kautusan bilang 1, kautusan bilang 2, at kautusan bilang 3 ay pinangaluhan ng kagalang-galang na mga kagawad ng ating sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Ito po ay may kinalaman tungkol sa ordinansa ng barangay sa pagpapatakbo ng motorsiklo. Nakasulat po dito sa Section 3, parusa, para po sa ikatlong paglabag, 1,000, at pagkumpiska ng motorsiklo hanggang sa mabayadan ang multa. Paglilinaw lang po, pwede po bang mangumpiska ng motorsiklo ang pagana po ng ordinansang ito? Ito yung sa kautosan bilang 1. Siguro po nandiyan naman yung ating kagalang-galang na ABC para doon sa article na binasa ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Magandang umaga po sa atin lahat. So, siguro po ang nakasaad doon ay pagkumpiska na hindi naman naayon sa isang barangay. Maaari pong yan ay, Mr. Chair, ay i-hold pansamantala ang nasabing sasakyan hanggat hindi siya nakakabayad ng kanyang multa. No po. Pero yung termino na kumpiska, parang hindi po naayon pag sa barangay po yun. So in such a way, maibalik na lang muna siguro natin yung kautusan bilang 1 for ratification ng mga terminology. Yes po. So with due respect sa nag-endorse ng So doon sa ating pinagtibay ay pakibalik muna ang kautusan bilang 1 for ratification ng ibang terminologies doon at saka mga articles. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Ano po kayo? Mr. Chair, kung wala na pong mga mungkahi ang ating kasamahan, ay hinihiling ko, akin pong minumungkahi na ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Muli, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Namamasko po.